Mga tol, naniningil ang China sa Pilipinas sa ipinangako daw ng ating bansa na aalisin natin ang mga Typhoon missile, mga US Typhoon missile na nakadeploy dito sa Pilipinas, mga kapatid. Paulit-ulit na sinasabi ng China, mga kapatid, natuparin daw ng Pilipinas ang ipinangako natin sa kanila. Aba, gumawa pa ng kwento, mga tol. Parang yung naalala ninyo yung sinabi nilang meron daw ipinangako ang Pilipinas na aalisin ng BRP Sierra Madre, 'di ba? Maraming ipinangako sa kanila ang Pilipinas at tayo daw ay hindi tumutupad, mga tol. Ngayon inuulit na naman nila. Meron daw tayong ipinangako na aalisin natin itong US Typhoon missile system. Ang alam ko, mga tol, ay nagbigay ng deal o hamon sa kanila si PBBM na ibabalik natin ang US Typhoon missile kung ia-atras na nila yung mga barko nila, kung hindi na nila haharasin yung mga mangingisda, kung titigilan na nila, mga tol, yung pang-angkin dito sa ating soberanya. Ngayon, mga kapatid, sumagot ang AFP at iginiit na walang ipinangako na aalisin ang US Typhoon missile. Wala daw tayong ipinangako, mga kapatid, at isa to sa ating bibigyan ng reaction video ngayon, mga kapatid. Samahan ninyo ko kung ikaw ay isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan at may pakialam ka sa ating soberanya, mga tol, at ikaw ay isang Pilipino na hindi maka-China. Samahan ninyo ako, mga tol, bigyan natin to ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang muling pag-alma ng China kaugnay sa pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Last year pa sila umaalma, mga tol. Ipinagpipilitan pa rin nila na panganib, mapanganib at nakakasira ng kapayapaan, seguridad dito sa Indo-Pacific region o dito sa region natin, mga tol, etong Typhoon missile system na galing US, mga tol. Kung ano-ano na ginagawa nilang pang-brainwash. Samantala, plano naman ng sandatahang lakas na isama ang marami pang bansa sa pagdaraos ng mga multilateral maritime cooperative activity. Narito ang report. Sama pa tayo na magsama. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang naging pangako na alisin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Sagot ito ng AFP. Ito, basahin natin saglit. The Philippines has explained itself multiple times regarding the introduction of the Typhoon system, pledging, nangako raw tayo, that the deployment was temporary, sabing ganun, and that the system will be shipped out of the country after relevant military exercises. Yun ang sabi ni Guo Jiaikun, Pero ang sagot ng AFP, teka China, wala kaming ipinapangako sa inyo. Diba? Hindi kami nangako sa inyo. Sa muli na namang pag-alma ng China sa pananatili ng Typhoon missile system. Kasi may nakalagay pledging na tila baga tayo'y gumawa ng kasulatan para sa kanila. O China, ibabalik din namin tong Typhoon missile gagamitin lang namin ngayon sa exercises. Teka, bakit tayo mangangako sa kanila? Unang-una, anong pakialam nila sa atin? Bakit? Kinikilala ba nila ang Pilipinas as a province of China? Magkalinawan lang tayo. Baka naman hindi natin namamalayan, mga tol, probinsya na pala tayo ng China. 'Di ba? Hindi natin alam, mga kapatid, hindi na pala tayo Pilipino ngayon, Mga Chinoy na pala tayo. Chinoy. Hindi rin daw nila hayaan. However, it has breached such commitments, claiming they would acquire its own mid-range system and field its deterrent capabilities. O anong pakialam ninyo kung kami mag-a-acquire? Anong pakialam ninyo dun? And linking the South China Sea issue with the Typhoon system. Talagang may link talaga yung South China Sea issue kasi wala naman kaming ibang paggagamitan nito kung sakasakali kung kayo'y mag-aamok dyan sa West Philippine Sea. Saan namin gagamitin yan, di ba? Di ba parang ganito lang yan, mga kapatid Ikaw ba maglalagay ng security guard sa iyong gusali, mga tol? At ikaw ba'y maglalagay ng electric fence? Ikaw ba'y maglalagay ng mga security para mismo sa loob din manggagaling? O kaya para mismo sa sa sarili mo, kaya sa pamilya mo dahil natatakot ka sa sarili mo baka pag nakawan mo yung bahay mo? Di ba yan ay nakatuon o nilagay mo para pamproteksyon sa'yo mula sa mga masasamang loob sa labas?
Do meron tayong mga rebelde at mga terorista dito sa Pilipinas, mga kapatid, no? Pero ang labanan kasi rito is ground eh. Diba? Kayang-kaya na ng mga sundalo yan. Kayang-kaya na ng mga tangke yan. Pero dito mga tol, ang problema natin dito is mga barko at saka mas malalakas na puwersa mula sa China o kaya mula sa iba pang mga bansa na magbabalak sakupin ng ating soberanya. Natural, syempre magpapalakas tayo ng puwersa. Anong gusto mangyari ng China mga tol? Hayaan na lang natin at manatili na lang tayo sa ganitong kalagayan natin. Wala tayong karapatan na i-modernize etong ating sandatahang lakas. Yun ba yung gusto nila mangyari? Ang lalakas ng trip nito mga to, no? Ang mga bagay na may banta sa kanilang seguridad. Una ng hinamon ng Pangulo ang China na itigil ang mga ginagawang pangahara sa West Philippine Sea sa kondisyong ibabalik ang Typhoon missile system. O yan, ito naalala natin. O, itigil ninyo yung inyong pangaharas. Ibig sabihin mga kapatid, bukod sa China, wala nang ibang bansa mga kapatid ang threat dito sa ating seguridad. Unang-una, may mga nahuhuli tayo ritong espiya. San ba galing? Di ba sa kanila rin mga tol? Di ba? Sino ba yung mga nagpapadala ng barko rito, di ba sa kanila rin galing. So walang ibang talagang nangahara sa atin mga tol, sila lang at sila ang punot dulo ng mga kaguluhan kung bakit tayo nag-modernize palalo ng ating sandatahan. Ngayon, pinipigilan nila tayo. Abril lang nakaraang taon pa, nasa Pilipinas ang naturang kagamitan. Sabi ng AFP, magpapatuloy ang mga pagsasanay gamit ang Typhoon, lalo't isa ito sa mga planong bilhin. O, di ba? At saka mga kapatid, di ba sabi ng AFP, etong Typhoon missile ay gagamitin sa mga exercises. O bakit China tapos na pa mga exercises? Di ba tuloy-tuloy ang mga joint military exercises, tuloy-tuloy yung salakni, balikatan, mga ganyan. So bakit ibabalik ng Pilipinas yan? At isa pa, walang ipinangako ang Pilipinas sa inyo. Tigilan nyo na ang inyong pangangarap. Presence nitong Typhoon missiles is for us to rehearse how to use it, how to deploy it, tinitingnan natin yung logistical trains, paano yung probability of transfers from one location to the other. Yan. As long as we are using it for these training purposes and the commitment to use this for our exercises, nandiyan siya. Samantala, ipinakita ang pinaigting na interoperability sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada. Yan, pati to, pinupunan ng China to mga tol. Pinupunan ng China yan. Ginagamit lang daw to ng Pilipinas mga kapatid para pagtakpan yung paglabag natin sa kanilang teritoryo. Nitong Miyerkules, isinagawa ito sa Northern Luzon Command Joint Operational Area sa bahagi ng West Philippine Sea. Idineploy ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at C-90 aircraft habang naglayag sa Canada ang HMCS Ottawa kung saan lumahok naman ng US sa pre-sale at monitoring ng aktibidad. Yan. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa MMCA, kabilang na ang Anti-Submarine Training Target Exercise. Bagamat na monitor ang 3 barko ng PLA Navy ng China, isang oceanographic surveillance ship at military helicopter, hindi nakaapekto mga ito sa pagsasanay. Malayo naman daw eh. Nais naman ng AFP na mas marami pang bansa ang lumahok sa mga Multilateral Maritime Cooperative Activity. Kung bakit nais ng AFP na mas marami pang mga bansa? Kasi mas maraming bansa, ibig sabihin mas naipapakita natin, lalo-lalo na sa China, na mas maraming sumusuporta sa Pilipinas at rumerespeto sa international law. Kasi bukod tanging China lang mga kapatid, yung walang respeto, walang paggalang sa international na batas. We are looking forward to having more of this with other countries such as Italy, United Kingdom, and France. Dati wala tayong mga joint sale with these countries pero unti-unti yung mga ibang bansa, katulad ng mga bansa galing sa Europa, ay nagkakaroon ng interest dito sa ating bansa. Good. Target din imbitahan ng Pilipinas ang South Korea na sumama sa tinatawag na Squad. Ayos. Isa itong alyansa na binuo para isulong ang malayang Indo-Pacific at kinabibilangan ngayon ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan.
Patrick De Jesus. Ayos yan, di ba? Para mas maipakita natin sa China, ano yung sinasabi ninyo mga tol? Di ba sinasabi nila na dapat daw ay makinig ang Pilipinas sa panawagan ng international community. Di mas maipapakita natin sa kanila, baka baliktad yung sinasabi ninyo. Kami nga pinapanigan ng international community. Bilang patunay, ang daming gustong makiisa at sumali sa mga ganitong klaseng joint maritime activity. Di ba? Ngayon mga kapatid, lipat tayo sa balita naman na Pampilipinas. Siyempre, umpisahan na ng eleksyon, umpisahan na ngayon ng bangayan mga tol. Kung nakaraan pinanood natin, si PBBM bumabanat sa kabilang partido. Eto, Team Duterte naman mga tol. Para siyempre patas tayo mga kapatid. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling binatikos si President Bongbong Marcos Jr. mga tol. Eto, panoorin natin. Napuno ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte bumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, Ria. Purong sulong naman din kasi si PRRD sa ganung pahayag Sasabihin niya gumagamit, sasabihin niya hindi naman. Sasabihin niya gumagamit ulit, sasabihin niya hindi naman. 'Di ba? Bahala ka na lang. Basta mga tol, wala tayong pinopromote diyan. Kung gusto niyo iboto Team Duterte, go. Kung gusto niyo iboto naman ng PBBM, bahala rin kayo. Fernandez. Wala rin naman magbabago kahit sinong iupo niyo. Meron isang presidente. Pero sana wag kayo magboboto ng pro-China mga tol. Yun lang. Yun lang, pro-China. Huwag sana kayo magboboto ng pro-China. Na talagang banga. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos. Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan ng pangunahan niya ang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Pareho sila nagbabangayan no? Si PRRD ang tawag niya kay PBBM gumagamit ng heroin. Si PBBM naman, eto fentanyl naman mga tol, ang kanyang banat naman. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. May patutsada rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Kasama rin sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan, una nang binanatan kanina ng re-electionist na si Senador... Alam niyo mga tol, no? Yung panahon ni President Duterte dati, kung hindi lang sana nagka-pandemic mga tol, masasabi kong mas mahusay. Siguro mas mahusay pag-usapang dito sa loob ng ating bansa, Pilipinas. Wala naman tayong naririnig kasi dati sa West Philippine Sea. Ngayon pa lang natin natutuklasan kung gaano niya kamahal si Xi Jinping. Pero pagdating dito mga tol sa loob ng ating bansa, nandiyan dyan yung sunod-sunod na build. Okay yon mga tol. Maganda yon. Kung hindi lang talaga sana nagka-pandemic at hindi tayo masyadong nakakarinig ng mga issue pagdating sa mga budget. Alam ninyo yung mga nakakaasiwalang talaga mga tol sa administrasyon na to ngayon. Yung issue tungkol doon sa budget na kung saan kaltasan mo ba naman yung sa edukasyon,
kaltasan mo yung iba pang mga dapat na lagyan ng budget tapos ibibigay mo sa ayuda ng mga congressman. Alam mo yun ang hindi, alam mo yun yung parang isa sa mga pangit talaga sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Tapos kung makikita mo ng mga panahon dati, mga tol, di ba? Talagang madalas na mababalitaan mo mga nawawala, yung mga mismong kriminal, no? Yung sila mismo yung dating gumagawa ng masama, ngayon sila na yung nangangamba para sa buhay nila, no? Hindi natin aalisin, mga kapatid, yung credit na yun doon sa dating Pangulo. Pero ang pagdating kasi sa issue naman ng soberanya, medyo talaga sumablay doon eh. Hindi pala medyo, sablay talaga doon si Pangulong Duterte, mga kapatid. Pero sa ibang aspeto naman, siguro mabilis kumilos, walk the talk, alam mo yun, yung mga ganong mga bagay. Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa Oplan Tukhang ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, gagawin ko po yun. Kaso nagkaroon din kasi ng issue dati. 'Di ba? Nagkaroon ng issue dati. Hindi naman sa napapatunayan pa, mga tol, pero ang naging issue kasi dati, yung pati yung mga inosente na dadamay lang. 'Yun ang problema. Nagiging casualties. No, talagang medyo naging madugo yung labanan dati, mga tol. Ngayon, nasa sayo na 'yan. Nasa sayo na 'yan. Tapos na kasi yung era na 'yun eh. Pero ang mangyayari kasi, mga kapatid, nasa kamay ng mga Pilipino kung ano ang haharapin ng ating bansa. Kung gusto ninyong bumalik doon sa dating pamamalakad, doon sa dating sistema, mga kapatid, edi straight vote nyo yung Duterte team. Kung gusto nyo naman ng old school, dating politika na alam nyo na, basta yung old school, dating politika na parang yung pa rin naman, wala naman nagbabago, mga kapatid, di boto ka rito sa grupo ni PBBM. At hindi mo naman kailangan straight. Kung may gusto ka naman sa grupo ni Duterte, pwede mong i-mix and match i-mix and match dito sa grupo naman ni PBBM, mga kapatid. Kasi maniwala ka sa hindi, kahit magkalaban yan, after election, pagdating doon sa trabaho na magkakampi at magkakampihan pa rin yan. Yung mga dati magkalaban, nagiging magkakampi. Mga dati magkakampi, nagiging magkalaban. Election lang kasi ngayon. Masanay na kayo, ganyan talaga rito sa Pilipinas. Dagdag pa ng senador, The mere fact basta masasabi ko lang, huwag kayo dun sa action star. that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. ipinagmalaki rin ni De La Rosa ang mga kandidato ng PDP, sabay buwelta sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka. Anong tingin nyo kaya ito ni Himlo? Abogado yan! Maaanghang din ang binitawang. Pero alam nyo problema, mga tol, pag masyado nating pinagmalaki, mga abogado yan, mga matatalino, yun ang problema, mga tol, pag masyadong matatalino. Mas madali tayong maloloko, matatalino yan eh. Sasamantalahin yung mga kaalaman lang ng mga mamamayang Pilipino. Pero hindi ko sinabi mga manloloko, mga tol. Maganda rin, syempre, mahusay kung maraming alam, kung matalino at may alam talaga sa batas. Kasi talagang mas maipaglalaban nila yung karapatan. Pero meron ding isang cons, no, sa pagiging matalino, mga tol. Nakita na natin yan sa maraming pagkakataon eh. Basta pag nakakita kayo ng red flag, alam nyo na kung ano yung mga red flag na yun, alam nyo na, pag-isipan ninyo mabuti. Ang salita ni ng Attorney Vic Rodriguez at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Yung red flag yung may bandilang red tapos may star. Pag ganun nang alam nyo nang winawagayway na watawat, alam nyo na red flag talaga yun. Alam nyo na kung ano yung bandilang red tapos may mga yellow star. Tapos ingkit ang mata, red flag talaga yun. Ang suka ang kalaban ng tanso. Aba, rebattles yun Suka ang laban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun.
Ang nakabimbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte ang Alam mo mga tol, yung taas ng bilihin, no? Matagal na nating issue yan eh. Pataas ng pataas, paunti ng paunti, kaya minsan hindi natin namamalayan. Pero mga tol, para dun sa mga mabababa na talagang maliit ang sahod, sila talaga yung nag-iinda niyan. Magkano lang yung presyo ng bigas dati, magkano lang yung presyo ng gasolina dati, compare mo sa presyo ng gasolina ngayon, talagang masasabi mong tumaas. Diba? Pero dahil nga sa dami ng opportunity, dahil nga sa hirap, no, nagkakaroon ng nakakaisip ng oportunidad ang mga Pilipino. Kasi mga malikhain talaga mga Pinoy, yun ang maganda eh, di ba? Kahit sa oras ng mga kagipitan, nakakagawa ng paraan ng mga Pilipino. Biruin mo mga tol, yung pandemya. Di ba? Kung kailan pandemic, nawalan ng trabaho karamihan, dun din mga tol, nag-usbungan ng mga talagang labis na yumaman at labis na, alam mo yun, nagtamasa talaga ng kayamanan. Na-discover nila yung kanilang kakayanan. Kaya yung mga Pilipino, mga tol, maliban na lang doon sa puro reklamo, wala talaga silang solusyon eh. Pero yung ibang mga Pilipino, habang tumataas ang inflation, mga tol, habang tumataas yung mga bilihin, lalo silang nakakagawa ng paraan para doblehin nila yung kayod, yung kita nila. At hindi na nila nararamdaman yung pagtaas ng bilihin. Pero dun sa puro reklamador, sila talaga yung totoong nakakaramdam. At hindi lang ngayon, mga tol, kahit panahon pa yan ni Erap dati, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, ni Duterte, mga tol, andun din yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi naman napigilan, hindi naman bumaba. ang binida ni Attorney J.V. Hinlo. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador natin this 2025. Nagbabalita mula sa... Alright mga kapatid, yan tayo naman ay naging patas lang. No? Wala naman tayong pinapanigan dyan sa dalawang yan. Basta ang red flag lang mga kapatid. Alam niyo na kung ano yung red flag. Pili na lang kayo. Okay, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.